Okay, the session is now being recorded. So the topic is all about the PLC. So very important topic to kasi medyo may mga discussion tayo about ladder diagram, no? And ginagamit to no sa mga automations, no? Okay. So again, a PLC, what is a programmable logic control? So as you can notice, may mga symbols, diagrams tayo na ipapakita mamaya. Pero ginagamit kasi ito sa many other applications, no? Now, if you have logic circuits, medyo related to dito. Anyway, this is basically used in industrial automation. Can be used in manufacturing, automotive food, beverages, chemical processing. Most likely kapag automation na ang usapan. Kaya di natin maiwasan to discuss computer systems. No? Kaya ito ay parang logic circuit na may kinalaman sa automation. No? Again, this is programmable device. Kaya nga doon pa lang sa definition, programmable logic controller, it is a programmable. Meaning to say, we can use programming languages, no? We can use program. Uh, a PLC can be used yung tinatawag na ladder logic and yung C, no? Although ladder logic is the most used programming for PLC. Although may ibang language such as C language, no, but PLC yung ladder logic importante, ladder diagram, no? So anyway, before we continue, these are the components of the PLC. We have the main processor, that is the brain, that is the CPU. Pag sinabi kasi natin na PLC, meron siyang tinatawag na components. Meron siyang processor, memory, RAM is the random access memory, ROM is the read-only memory, no? So most likely kapag sinabi nating RAM, ano ba yung RAM? What is the difference between the RAM and ROM? RAM is the primary memory. No, although if we will differentiate if we have the difference, no. So alam kasi ito kasi alam na natin the processor. Let me discuss it, no. Itong processor is what? That is ito yung CPU. Pag sinabi natin CPU, brain of the computer. Ayan, no. Nandito yung nandito yung tinatawag natin na dalawa kasi yun, guys eh. May yung kanilang action may tinatawag na ALU, arithmetic logic unit. Yung arithmetic logic unit ginagamit for calculation, no? And logic operation. Pag sinabing logic, logical operation, ano ba yung mga logical? Yung and, or, di ba? Nandiyan din yung mga comparison, something like that. Then the control unit, the CU. Control unit yung mga execution ng mga peripheral devices, something like that. No? Nandito yan sa CPU, yung dalawa, yung ALU and the control unit. No? Now, the memory is also included. Pag sinabi nating memory, alam naman natin, ang memory kasi, itong ROM, ito yung primary. Tinatawag to volatile. No? Yung, if we'll compare the RAM and ROM, kasi meron tayong mga comparison. Pag RAM, ito yung sabi natin na main or primary. Ito naman, the ROM is the secondary. Okay, ano pa yung ibig sabihin? Aside from that, we have bukod sa main, bukod sa primary, ito it loses content when the power is shut down. When power is shut down, loses content. Unlike kapag sinabi naman natin na ROM, when power is shut down, ano nangyari? Retains its content. Yun ang nangyayari.
o hindi nawawala, no? Kaya masasabi natin, mas faster ang kanyang access. Ito, mas slower. Most likely, marami pang na magiging definition ng or difference ng RAM and ROM, pero yan ay under the memory. So, pag sabi memory, storage of information. Diba? So, pwede tayong gumamit ng iba't ibang klase. Ngayon, we are using cloud. Now, syempre, we have three input and output. These are the example, sensors. Usually, si sensor nagde-detect. O pwede rin yung mga push button, switches, no? Those are input modules, no? Then the output, ayan, alarm, mga solenoids, LED, display, no? So, yun yung mga pwede natin i-consider, no? Then, of course, the power supply, more on the power management. Siyempre, hindi naman gagana ito without the power. And the programming device na gagamitin nga natin dito, pwede tayong gumamit ng iba't ibang klase, but this time we'll be using the PLC. Later, we will be discussing the PLC, no, or the programmable logic controller, no? Okay? Any question about that? Okay, so do you have any question about this or the topic, no? Related to the PLC? Okay, so I think klaro naman ito. Again, what are we doing here sa PLC? We use to automate yung mga electromechanical processes, no, in manufacturing and other industries, no. So yung mga complex relay system kasi before, tandaan nyo guys, kapag walang PLC, let me ano no, dati yung mga before gumagamit ng mga complex relay din. Although mamaya may pakita tayo ng relay, gumagamit ng mga complex relay system. Ngayon, pag yan ay gumamit ng PLC, napapalitan, nagiging mas simple, no, napapalitan, no? Although it varies in sizes, no? Can be a packet size or it can be a rack mounted system depende sa application, no? Pero usually it operates in a cyclical manner. Tandaan nyo, ang operation ng PLC in a cyclical manner. Why? Mamaya makikita natin why it operates in cyclical manner. So pag cyclical, ibig sabihin may feedback, no? Mamaya makikita natin yan, may feedback. Kaya constantly monitoring tayo ng input, no? Kapag na-monitor natin yung input, na-update natin yung output, na-i-improve natin. Pero naka-base tayo dun sa pre-programmed logic, no? So usually ang process niyan, kung di ako nagkakamali, let me continue, no? For the process of this topic. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina na processor. So, i-add ko muna isa-isa yung mga components. Microprocessor based, no? Yun ang processor, PLC component. Pwede nga tayong gumamit dito ng ng Arduino, microcontroller kasi doon sa microcontroller may microprocessor, di ba? Pwede rin na Raspberry Pi, depende sa topic nyo. Pero ito ay microprocessor based. It may allow arithmetic operations, no? Logic operators, ito yung sinasabi ko kanina, even blocking memory moves. Kasi 'di ba, yung move AH, yan yung ginagamit natin to move a certain memory from one location to another. Interfaces. Ayan, no? Yung mga ports, no? Then even the connection in your network sa local area network and functionalities. Now, the memory, natakil na natin itong dalawang ito, pero itong mga to, under to ng ano pa rin, ng secondary memory, no? Mga programmable read-only memory. Pero yan ay separate topic kapag dumaan kayo ng microcontroller, no? Yung tinatawag nating mga memory, no? Okay? So, I hope na yan ay klaro, no? Anyway, sa board exam, lumalabas yan, no? Mga yan. Okay, most likely, ang mga input-output, these are the peripheral device. No? Depende sa purpose natin, no? Then, power supply for the AC. Then, also, yung output natin, yung mga printer, yan, mga
handle programmer, so on and so forth, na ginagamit as peripheral devices. Okay? So now, as you can notice, guys, no, this is the structure of the PLC with block diagram. So ano ba nangyayari diyan? No? Actually, ganito yan, no? If the input is digital or analog signal, it will depend, no? Kasi pwede tayo mag-input, for example, ang input mo through scanning. Kapag nag-scan ka, yung PLC mo nag-reads ng data. So, digital, say, nag-read yung PLC mo ng data, say dito, no, si PLC reads data from sensor. Depende sa sensor mo, no? And devices, no? Pwede kasing digital or analog ang signal, tandaan nyo. Pag digital, on and off, 1 and 0. Kapag analog, yan ay continuous. Like halimbawa, ano ba yung mga continuous? Mga current, voltahe. Now, the PLC will act, uh, it executes the user pre-program logic. Ito kasi, may tinatawag tayo na pre-program logic. Okay, ano ba yung mga examples of a pre-program logic? Halimbawa, gumamit ka ng saan? Ito alam natin, naka-pre-program na ito na kapag makakapagkaroon ka lamang na output na 1 kapag all of the inputs are 1. Di ba? Kung naalala nyo sa logic circuit nyo, magkakaroon ka lamang na output na 1 kapag 1 ang lahat ng input, the rest are 0. Yan ay sa AND logic. Now, kapag ikaw naman ay nasa OR logic, naka-pre-program din yan na ibig sabihin, if we have 0, 0, 1, and 1, 0, 1, 0, 1. Magkaka-1 ka lamang every time na may 1. Then the rest is 0. Yan yung OR logic. Bawa, XOR, exclusive OR. Kailan ka lang magkaka-1? Alam naman natin sa exclusive OR, magkaka-1 ka lang kapag isa sa mga input mo ay may 1. Ito, alternative to, no? So, dito ka lang magkaka-input na 1, the rest ay 0. So, yan ay mga pre-program, no? So, nire-recall ko lang kasi mamaya, may ganyan tayo na, may ganyan tayo na uh, i-review natin yan, lalo kapag nagla-ladder diagram na tayo. Now, syempre, sa output naman, nag-update tayo kung ano yung depende sa result, no? Thus, the power supply will give you power usually sa memory. Sa computer, 5 volts, di ba? 24 volts naman pag sa mga or 12 volts sa mga motor. Depende sa supply, no? Typically, kung tatanungin tayo, ang binubuo yan ng mga input at output modules na naka-interface sa mga sensor at actuators, di ba? Then, programming device, gumagamit tayo ng mga pre-program o uploaded programs, no? Ginagamit natin yan, no? Then, for the storage, it is the memory, storage ng data, no? Pero ngayon, ang gagamitin natin is the PLC programming, which are commonly programmed using the ladder logic. And that would be the discussion kapag sinabi natin ladder diagram or ladder logic. It is a graphical programming language resembling electrical schematics. Mamaya, we will show you some of the electrical schematics. Kaya may mga languages tayo including functional block diagram, structured text, at mga instructional list, no? Anyway, magagamit naman natin lalo kapag mga automation sa building, sa lighting, sa HVAC. Pwede rin ang gamitin ng PLC sa traffic signals, sa elevators, no, sa robotic control, sa assembly line. So ginagamit natin yung tinatawag natin na PLC, no? Anyway, going back, tanong ko lang, do you have an idea na ba sa ladder diagram? Nga, pakitaas nga ang kamay or pakitaas nga ang inyong kung meron na ba kayong background sa ladder diagram?
Wala pa. Tali ko nga si ano, Rujo. Rujo, meron na ba kayong background sa ano? Ladder diagram? Wala pa. Angela Sheto. Si Angela, meron na ba kayong background sa ano? Ladder diagram. Okay, okay. Okay. So anyway, kasi yun yung topic natin ngayon, no, about the kasi kung titignan natin yung syllabus about sa ladder diagram, no. So mare-recall natin, madidiscuss ulit natin, no, in such a way na makikita natin ano ba yung mga applications. Kaya isa sa mga activity natin mamaya in the laboratory is about ladder diagram, no. Okay, so going back. Okay, now, as you can notice here, sabi dito, paano ba nag-work ang PLC? Meron tayong main core part, input and output module, no? Controller and the power supply, no? What are the four steps? First, dito, the supply current goes to the power supply with, let's say, 220 volt AC, no? Later is divided into three parts. Okay? Convert it from AC to DC. Ang tawag sa process na to is rectification. Okay? Both of the two input and output module takes 24 DC current. Usually, ang pinapower nito mga motors. Then ito naman, usually, yung processor or yung mga kinakailangan natin ng 5 volts. Now, ang output usually, ang ginagamit natin na as output ay mga motors, valves, pwede rin sa other cases, pwedeng LED display, pwedeng buzzer, etc. No? Okay, input part takes signal from sensor. Kaya example, halimbawa, pag sinabi natin humidity sensor, nagka-capture tayo ng mga humid o kaya pressure, depende, or temperature, depende. No? Tapos yung analog signal yung mga yon, no? So analog signal yon, continuous. Na kung ang sense na detect mo is in digital, 1 and 0 naman yon through the switch on and off. Now, the main controller part sends the signal to the CPU. Dito yung execution, yung mga decision making, thanks to the processor na meron tayo, na meron sa trabaho diyan sa ALU at si control unit, no? Okay, now compiler, alam naman natin, compiler converting high level programming language. Tandaan yung mga terminology, no? To machine language or to binary. Yun yung ginagamit. Ano bang example ng compiler? Example ng compiler, guys, yung C++, compiler yan. Python. Kasi bakit? Yung mga yan ay mga high-level programming. Yung mga easy to understand programming, pero hindi naman yan ang naiintindihan ng computer. So, kino-convert yan from high level to machine or to binary language. And that is an example of a compiler. So, yung program natin, nagkakaroon ng instruction papunta sa output module. So, yan pa rin yung process ng PLC. No? Later, we will be discussing about the PLC controller. No? Okay? Okay, this is what I am discussing about the ladder logic. Actually, meron tayong rung and rail, no? Yung rail, ito yung vertical, no? Parang yan yung ano yan yung ground eh. Tapos yung rung natin, ito yung horizontal. Ito yung rung, no? So, ang basa ng ano, ang pagbabasa nito from left to right, tapos top to bottom. Okay, mahalaga dito guys, yung equivalent part sa pag-read, no. Ito guys, dapat alam natin i-classify. Yung ganitong symbol, tinatawag yan na what? This is also known as the normally open switch. Ano bang ibig sabihin ng normally open switch? Pag sinabing open, may kuryente o wala? The answer is wala. Kaya nga open eh. Open siya. Ibig sabihin ng open, parang imagine nyo sa switch.
O pag open, walang kuryente. Pag normally open, sabihin yung normal sa kanya. Unless, pipindutin ko yan, kaya mamaya makikita yung pag pinindot ko yan, nagkakaroon na tayo ng kuryente. Ano naman ang tawag doon sa talagang normal lang sa kayo naka-close? Yun naman ang tinatawag na normally close. Okay, no? Now, dalawa yung operation here. Yung nakikita nyo dito, guys, gumagamit tayo ng AND operation, no? Ito namang part nito is what? Naka-OR. Ngayon, recall ulit natin yung AND and OR mamaya, no? Anyway, any question so far? Meron ba kayong katanungan dyan sa mga basic? Tapos itong symbol na ito, guys, yung may open and close. Usually, ito yung output. Yung may ganito, that is the output. Ano ba yung mga output? Yan yung mga motor, LED, etc. No? Okay, so any question dito sa ladder logic? Ang tawag dito is ladder, kaya tinatawag na ladder logic kasi mukhang hagdanan. Di ba? May katanungan kayo guys about dyan? So, clear, klaro naman, no? Usually, ito yung mga nasa input and output sa kabila. Okay, no? So, ladder logic diagram yan. So, ngayon, dito guys, makikita nyo dito yung ladder logical structure. It is a graphical programming language which executes to real-time input. Real-time, no? Meron siyang dalawang vertical lines. Ang tawag doon sa vertical lines ay rails at yung horizontal line ay tinatawag na rung, no? The left rail supplies the power. Tandaan niyo, ito mismo lumalabas sa board. Ano bang ginagawa ng left rail? Usually, it supplies the power. Ito yung pinaka BCC natin o yung ating power, no? No, yung isa yung lumalabas to na parang ground. Yung kabilang uh, yung kabilang rail, no, yung right rail is the ground. Each rung has a switches. Yung rung naman, ito yung mga input natin, usually switches, dalawang klase. Ito is an example of a normally open. Okay? Ano ba yung mga operations under that? Meron siyang OR and NOT. Yung NOT is the inverter. Meron din XOR, mamaya ipapakita natin, no? Now, a ladder logic diagram executes from left to right and top. Yung sabi ko kanina, left to right, top to bottom. Now, may mga initial condition siya. Kapag na-met mo lahat yun, sa normally closed, kagaya nitong part na ito, no? Ito, normally open to. So, ito, dahil normally open to, automatically, de-energize to. Pag sinabing de-energize, walang output yan is false or logic zero. Now, kailan mo siya, kapag tinuro ko ito, binigyan ko ng kuryente yan, pinindot ko yung switch, saka ka pa lang niya maglo-logic 1. O, yun yung ibig sabihin yan, no? Kaya mahalaga yan mamaya, no? Kapag discuss na natin. Lalo sa automation, no? Paano mo patatakbuhin yung motor. Kaya nga doon sa final project nyo, binibigyan ko kayo ng chance na gumamit na ng ladder logic diagram, no? If ever, na po pwedeng gusto nyo. Halimbawa, sa elevator, sa mga, something like that. No? Kaya yung final project nyo, kayo na bahala per group na lang siguro. Mamay announce natin ano ba yung possible project. Okay, ito yung mga definitions. Vertical lines are called rails and horizontal lines are called rungs. Meron tayong dalawang switches, normally open and normally closed, representing the state of the current flow of the electronic circuit, no? Which is also used in the PLC ladder logic programming. So, dire-define natin. Pag sinabing normally closed, ibig sabihin ng normally closed, talagang pagpasok mo doon, naka-ano na siya, naka-close circuit, may kuryente na agad. Contact is closed when not actuated. Pero pag pinindot mo yan, mag-o-open siya. No? Ngayon, kapag inopen mo siya, nag-i-stop yung current. Kaya makikita mo yung normally closed, parang ganito ang symbol.
'Di ba? That is the normally closed, no? Okay, so what else? Normally open. Ito yung normally open naman. Uh, Open when not actuated, closes the circuit when pressed or activated, allowing current flow. Magkakaroon ng flow lang yung circuit mo ng kuryente if it is pressed or activated. So when we say normally open, it's an open. Normally, no current at all unless you press or activate it, no? Then the output ko usually a motor, a valve, indicator lights, etc. So napakahalaga ng mga symbol na yan pagdating sa ladder diagram or ladder diagram design, no? Okay, now ladder logic, left rail is connected to the input switch or the two rails are taken. So kinakailangan natin ng dalawang rail. Yung isang rail kasi mag-act as supply, yung isa as a ground. Then yung rank, yung mga input, no? The left rail is connected to the input switch. O yun na yung normally left or normally closed, normally open. Then connected to the output sa right side. Okay, so dalawa lang orientation, normally open, normally closed, depende sa ating ano, no? Now, dito, ladder logic ang tawag kasi logic gates ang ginagamit to analyze. For example, mamaya, no, in our diagram here, ito halimbawa, AND logic diagram. Pakita ko lang sa inyo, no, example of an AND. Now, halimbawa, guys, ganito, no? Tama naman, no? Ito signifies a normally open. Normally open yan, eh. Ito rin normally open. Ito, let's say, halimbawa, ginawa kong, kasi dito, false to, eh, zero, eh. False, false. So, ibig sabihin, walang kuryente. Dito pa lang, putol na yan. Dahil ito yung AND, putol na siya. So, talagang, ano to, tama to. Okay, ito naman, false, true. Okay, kasi, etong normally, no, pinares mo, naging normally close. Open to eh. Ito is normally close, NC. Ang problema, walang kuryenteng pupapasok sa kanya. Kasi bakit? Open to eh. Kaya false pa rin to. How about this one? Ito, true na to ha. Ang tanong, hanggang saan lang siya? Hanggang dito lang siya. Eh, putol na dito. So, hindi pa rin gagana. Ngayon, gagana lang siya kapag dalawang ginawa kong normally close parehas. True sa ka-true. So, dahil ang tuloy-tuloy na yung kuryente mo dyan. So, iilaw to. Kaya ito ay true. Okay? Naintindihan guys? Paki thumbs up kung naintindihan yung konsepto. Paki thumbs up kung naintindihan. Okay, no? So mahalaga kasi yan sa design, no? Sa logic diagram, no? Okay, so let's clear it. Ay, wala. Okay. So yan yung and. Okay, ngayon sa or ganun tir niyo to guys sa or, no? Wait lang. Yan. Ito yung sa or. Ang or guys, ganito ang orientation, naka-parallel, no? Naka-parallel kasi sa or kasi ganito. Ang or kasi is either. Parang ganun ang or eh. Halimbawa dito, sige, false, false. False, false to. Ngayon, kung zero to, zero, walang ano, di zero din to. So false, tama. Eto kasi guys, ito nyo. Kung hindi to pwede, si normally close, may daloy pa rin. Kaya open to. True. 'Di ba? So okay to. Kapag naman ito, let's say ito, hindi pa pwede, ito pwede. Kaya true to. Ito, syempre dahil parehas, true to. Kaya tama, nasusunod yung logic diagram. Nasusunod yung logic diagram. No?
Okay, so I hope na yan ay clear. Mamaya meron tayong demo. Pakita natin sa Packet Tracer din. Packet Tracer sa multi-SIM, meron din tayong software na gagamitin to demonstrate. No? Pero discuss muna natin yung mga important topics here. Okay, switches. Ito yung SPDT. Yan yung single pole, no? Tapos ito yung double, yung tinatawag na DPST. Ito pala, by the way, the non-locking. Symbol to ng non-locking switch. Ito yung tinatawag na locking switch. Ito yung normally open, ito yung normally close. Kapag nakaangat, normally open. Pag nakababa, is normally close. Ito yung single pole or tinatawag natin SPDT sa switches, no? Okay. Ngayon, uh, I think nakakita na kayo ng ganyan, na encounter na ba yan? Na ano niyo na ba siya na encounter niyo na ba siya before yung SPDT, no? Sa mga switches yan eh. Single ano yan eh, single pole double throw ang ibig sabihin niyan, no? Yung SPDT. Halimbawa, SPDT kasi panulot ko ito. Kasi single pole double throw. Tama naman, single pole dalawa yung kanyang ano. Ito naman double pole single throw. Okay, so ito kasi depende, no? Pag dito ka naka, ano, dito may kuryente. Di ba? Parang sa ano yun eh, potentiometer, no? Ito na, multiple pole, double pole yung ano, sabay, no? Pero single throw, yung kanyang ano. So anyway, ito naman, break before make. Ayan, ito naman yung make before break. O, tandaan yung mga switches na yan. Para familiar tayo sa mga different kinds of switches. Throw is the number of state. Kung double throw, two states. Single throw, one state. Pole is the number of connecting moving parts, no, na makikita natin dito. So, kaya may tinatawag tayo na double pole, single throw, no? So makikita niyo diyan, no? Halimbawa dito sa output dito, ito yung knob, potentiometer, tas input, ito yung output. Pwedeng mabago yung output depende dun sa yung input. Okay, ano pa ba? Type of switches, meron tayong mga basic switches operated by mechanical level, merong push button, slide switch, limit switch, thumb wheel switch, proximity, photoelectric switch, na kung saan ang nagiging rating natin dyan sa either voltage or current. Yan ang ginagamit natin sa mga potentiometer natin, sa mga rheostat, no, something like that. No? Ito relay, this is an uh, electromechanical relay or switch din naman siya whose operation is activated by an electromagnet. So may makikita kayong parang electromagnet na coil. Automatic, meron siyang coil, no? May coil. Kaya may coil ditong nakaikot diyan, no? Pero ito yung contact niya, ito yung kanyang input. So most likely, this is the relay coil. Normally open, diba? Diba? Normally open yan. Then an output contact. So kapag pineres mo, doon ka pala nagkakaroon ng norm ng kuryente kasi ka naka-normally open siya. And that is a characteristic of a relay. Ito yung example of a relay. So ginagamit yan, sabi ko nga sa mga buzzer, kung ako nga gusto ko nga gumawa kayo yan eh, kaso medyo mahal, no? Ah, pero kung kaya yung gumawa ng buzzer sa project nyo, much better, no, kung kaya. Okay, counters ginagamit naman, actually mahalaga to. Halimbawa, meron akong counter, no. Ito yung timer, for example. Pag naglagay ka ng 3 diyan, halimbawa, nag-input ka dito let's say merong ilaw, meron ka dito meron ka signal ka dito, no. Ngayon, bago ka magkaroon ng output dito, maghihintay ka ng 3 seconds. So ganun, parang ganun yung ibig sabihin niyan, no? Kaya meron naman na ginagamit niya sa mga digital counter. In the form of a relay contact when a pre-assigned count value is reached. Okay, so I hope na yan ay klaro sa part na yan. Okay, so let me
Continue. Timer, yun nga, may internal clock, may reset, meron tayong internal clock, which values account value register and accumulator. So meron siyang timing purpose. Okay, so example of this, no? As you can notice, guys, ito yung example of a process control desired to have a process start by turning on a motor. Ibig sabihin, gusto mong i-turn on yung motor. Meron kang timer na 5 seconds. No? And then the process is terminated automatically when the finish part touches on a second limit switch. 'Di ba? So nagkakaroon tayo ng usually guys, no, yung normally open, nilalagay ito sa start. Sa start 'yan, no? Kasi bakit? Yan yung ano, bago mo simulan, in-normally open mo muna. Ngayon, pag pipindutin mo yung start button, doon ka pala magkakaroon ng kuryente. Basically, ganun, no? Okay, so yan. Halimbawa, itong switch na to, ayan, wala pa ito. Normally open. So, pag pinindot mo ito, nagkakaroon to ng kuryente. Ito, normally closed to. Nakaano talaga. Unless, i-ano mo ito, papatayin mo para mawala yung kuryente, no? Ayan. So, magkakaroon to ng R1. Usually, kung ano yung ano mo, ito yung i-feed mo dito kay R1 din. Di ba? Ayan, tapos si R1, may timer ka. So, ibig sabihin, bago gumana tong si R2, maghintay ka ng 5 seconds. Depende sa timer mo. Bago umikot yung motor mo. No? Kasi yung R1 mo dito, kumbaga sa ano, yun yung magti-trigger dun sa R2 mo. Ito yan eh. Kasi kung titignan mo, 5 seconds, no? So, ayun, no? Meron tayong emergency which will stop the anytime when it's pushed. So, yan yung example, diba? Relay logic. Relay logic ang tawag naman dyan. Okay? Now, the PLC architecture here, as you can notice, uh, programmable controllers replace most of the relay. Yan kasi yung idea. We need to replace yung relay agad maaari, mga relay wiring by software programming. And as you can notice, rails and rank, ito is a normally open. Pag pinundot mo ito, pag tinuro mo ito, magkakaroon ng magtuturo to si R1, no? Now, kapag nagturo si R1, automatically magtuturo itong output na 8. Ganun yung ladder diagram logic. From left to right, top to down. Yung pagbasa, no? I hope na yan ay klaro, no? So this is an example of a ladder representation. Ito nga, kung makikita mo dito, this is normally open, normally open. So coil ito. So false to. Kung ito ay false, false, false to. Na ito ay false, true. Ngayon, para magkaroon ka ng output na coil, kailangan mag-true rin to kasi nga naka-anding ka eh. Usually kasi yung ganitong orientation is an and. Take note of that, no? Of that representation. Okay? What else? Okay, sa PLC wiring diagram, ito, mga switches, pinapakita dito, ito is a normally open, is a normally closed. No? Okay, halimbawa, sa part na ito false, ito ay true. Wala kang output dito. No? Kung wala kang output dyan, wala ka ring output dito. Kung wala kang output dito, wala kang output dito. False to. So, ngayon, kung normally close ka naman, kung ito yung normally close, magkaka-output ka dito. So, basically, meron tayong wiring diagram dyan. Tapos, nai-store pa yan kung meron kang storage. No? Later, we'll be showing to you an example. Scanning, sabi ko nga kanina, yung mga sensor natin uh, detect, no? Nagre-retrieve ng information, tinitingnan natin yung ating mga inputs and outputs, no? So again, these are the instructions na discuss ko na kanina, relay, timer and counter, program control, even sa calculation. So anyway, itong mga ito, nagkakaroon lang tayo ng energize kapag true yung naging contact. Kapag false, de-energize ang tawag, no? Tandaan nyo, do not confuse the internal relay and program with the external switch. So magkaiba yon, yung internal do sa external. Yung internal ay ginagamit for programming at yung external naman ay for actual interface. Tandaan nyo yan, no? Okay? No? Ang tawag sa symbol na ito is negation. Yung parang carry. O parang ano, early na ito. Negation ang tawag dyan.
Okay, usually, no? Sige, no? So, ano pa ba? So, mamaya may example tayo. Ito yung and natin. Ito, alam naman natin to eh. Usually, kapag and, ito, no? Ito, so usually, saan kasi, si R1 mo must be equivalent to PB1 and PB2. So, mag-trigger lang to na true if PB1 is true and PB2 is true. If else, hindi siya mag-trigger. Okay? Tandaan nyo naman, ito namang si R2 naman, ang definition natin, dito, PB, ang sabi dito, R2 is PB2. Ibig sabihin, yung after mo dito, di ba? Ayan, no? Or PB3 rather. PB3 to. No? R2 is PB3 and ibig sabihin negation. Ibig sabihin nito, not 1. Or this is an example of, if this is 0, this is 1, no? Yan ang ibig sabihin dito sa condition na yan. So usually false to. Tapos ito in parallel naman. Ito in parallel, si R1 mo pwedeng na yan ay PB1, pwede rin na yan ay PB2. Yan yung analysis natin pagdating sa and or logic operation. So pagdating sa ating mga anding, no? So minsan kino-combine din natin. Kagaya nito, ito alam naman natin is an example na naka-and to. Naka-and. Kaya ibig sabihin, ito, yan ay PB2 saka multiplied by PB3. 'Di ba? So yan ay and PB3. Okay, no? So ngayon, yung magiging result ng R1 mo is kapag inor mo ito. Si R1 mo is either yan yung PB1 mo or ito rin yung PB2 mo and PB3. Ayun, klaro yung part na yan, no, pagdating dito. Kasi kinumbine na yan eh. No? Kinumbine na siya. Okay, so I hope na yan ay clear sa part na yan. Now, dito, as you notice, this is the relay consists of two parts, the coil and the contact. Kasi pag-aaralan naman natin dito yung binubuo sa relay. Usually sa relay, meron tayong tinatawag normally open, normally closed, at meron ding mga off and on transitional at on and off transitional. Ito naman yung tinatawag na coil. Usually, ito yung normally open at ito yung pinaka-output. No? Ang symbol na ito is energized. Yung may ano sa gitna is de-energized. Pag naglagay ako ng L, latching, U is unlatch. Take note of that, of those symbols, no? Pagdating sa relay, no? Sa mga ganyang klase. Okay. Timers and counters, again, as you notice, meron tayong tawag dito, on and meron tayong RTO and RTF, no? Usually mga true and false on and tawag dito, true on o parang tas isa true false, no? No, makikita nyo dito, retentive on delay, RTO, yan tawag doon. Yung isa retentive off delay, RTF. Reset is RST. Okay, yan yung sa timer. O, isabihin ng delay, naka-on yung delay mo. Kung 5 seconds, 5 seconds. Okay, so counter up, down, reset. So tandaan niyo yung mga symbol na yan. No? Sequencer, sequential, sunod-sunod. Ibig sabihin, by phases. No? By steps. Di ba? So, halimbawa, sa step 1, dwell time niya is on. Kung titingnan mo yung ating halimbawa, ito is sa table yan, no? 1100. Tapos ito ay 0101. Ito ay 001 and 0. Now, ito yung input. Let's say A, B, and C. Now, yung ating dwell time, 5 second dito, 10 second, 3,
N9. So nakikita natin yung operating cycle na naka-segmented, naka-breakdown to manageable steps, no, para madaling maintindihan pagdating sa sequencing. Now, paano ba itong programming? Tingnan niyo ito guys, so take note of this. Example of this is an oil is consumed randomly. The tank needs to be refilled by turning on a pump. So may motor ka dyan, ibig sabihin, no? Two hydrostatic switches are used to detect a high and low level. So ito yung high, ito yung nag-i-indicate ng high, ito yung nag-i-indicate ng low level. Ito naman yung motor, na-fill mo yung motor mo, ito yung drain mo. Sabi, nako-consume randomly yung oil. Kinakailangan i-refill yung tank by turning on a pump. May nilagay ka hydrostatic switches. So paano natin i-represent yan? Through using the PLC. Okay, take note of this, no? Ang gagamit natin is ladder diagram, no? Para makita natin. Okay, halimbawa, uh, sa kasong ito, no? Dito, as you notice, no, in our perspective, meron tayong ladder diagram na bubuuin. Ito yung tinatawag natin na rail. Ito yung rail. Again, yung rail acts as the power source. Now, sa una, meron tayong dalawang normally open. Kasi nga, sabi, meron tayong i-consume na, kumbaga parang i-refill. So, meron tayong dalawang normally open, no? Dito sa part na ito. O, anong orientation? Okay, this is the output. Okay, so ngayon, tingnan natin dito, this is the normally open. This is the output. Okay, if we will be using ANDing, this is the X and Y or A and B, then ito yung ating output na F. 0, 0, 1, and 1. 0, 1, 0, 1. Magkakaroon ka na naman ng 1 kapag lahat ay naka-true. So 0, 0. Or siguro mas maganda, true or false para mas madirekta na tayo. Okay, so ito ay may apat na ano. False, false, true, and true. Tapos false, true, false, and true. So magkaka-true ko lang dito, then the rest are false. So initially, false, false to, so wala ito. So kinakailangan mo itong i-press para magkaroon to ng output. So tama. Okay, ano yung sunod? No, based doon sa ating ano, sabi, two hydrostatic switches. So kinakailangan natin maglagay pa ng isang normally open here. No, kung mapapansin nyo, meron pa tayo dito na normally open na nakalagay in parallel. So ibig sabihin naka-OR ito. Okay, naka-OR yan, naka-OR yan, no? Naka-OR yan. So ibig sabihin kung OR naman ang pagbabasihan, if this is the input, okay, so meron kang false, false, true and true, false, true, false and true. So dito ka syempre lahat to true na basta may true ka. Okay, so yun yung ano niyan, no? Design din sa part na yan, no? Now, tandaan nyo, left to right, top to down ang basa natin diyan, no? In next case, ang sabi dito, meron kasi tayo dalawang action dito eh. Isa sa di ba sabi two hydrostatic switches. So maglagay din tayo ng isa pang ano, ng isa pang normally open para do sa isa pang ano. Okay, now this is an example of the ladder diagram, no? Na kung saan makikita natin dito, okay, tama, no? So i-end na natin. Ang solution diyan, makikita nyo, magkakaroon ka na naman ng true sa senaryong ito. Ayan, dito, ito pag naka-true lahat, no? Halimbawa kasi, di ba, isa-isayin natin to ah. O halimbawa, ito, yung diagram na ito. Kapag true to, ibig sabihin nakapagiging may kuryente. So tama. Ito true, tama.
So ito may two tama, no? Ito, pag false to, dahil ano to, true pa rin to. So tama ito. True, tama ito. So yun yung mga possible solution. Ito naman, false true, ano to, true pa rin to. Kasi nga, odd to eh, no? Tapos ito naman, true pa rin. So tama ito. Ngayon, mag-false lang siya kung ganito. Nag-false ka dito, putol na. So false ka. Kung false ka dito, tama. Ito, syempre, false yan. Ito, true ka dito, kaso putol. So false pa rin. So tama. Yan yung ating mga logic for ladder solution. So nakikita natin yung mga possible solutions, no? Okay. Does it work? Tingnan nyo to guys, no? Kung makikita nyo, pag napuno na yung drain, ayun, nag-falls na, ayan. No? Tingnan nyo guys, no? Yung repair natin dito, na para makita nyo, na-fill yung motor, tapos nung naabot yung high level, ayun na. Okay, no? So, nade-drain, no? Ayan. So, makikita nyo dito, nag-falls yung isa, ayan. Ayan. So, makita nyo kung paano nag-work using the ladder diagram. Kasi dalawa yung ano natin eh, response natin, kaya dalawa yung nilagay natin. Yung isa yung para sa high level, no? May tanong ba guys, na-gets itong ano, yung pinapakita kong diagram? Paki-thumbs up nga kung na-gets. Nag-gets yung logic diagram kasi mamaya may simulation tayo eh, no? Okay, so ngayon, so may mga terminologies, kagaya yung mga micro switch, ayan, no, barcode reader, machine, so on and so forth, no? So again, ito ay isa an example of a logic diagram, depende ng mga naka-normal. Ito kagaya nito, normally closed ito. Eh di putol to, false to. Eh kasi kung ito ay normally open, walang kuryente, false to. Ito false, 'di ba? So makikita natin, 'di ba? Magfa-false ka lang diyan unless ituturo mo ito, 'di ba? So ngayon, let me show to you. Any question? Meron tayong ipapakitang mga parang simulator, although can be also used no sa ating packet tracer or sa ating meron dito sa ano eh sa multi-sim. Wait lang ah. Any question so far? I-close ko lang ito. May katanungan kayo doon sa ano bago tayo magpumunta doon sa may parang simulator. Okay, dito tayo sa may simulator no. Wait lang ah. I-ano ko yung pinaka-saan ko ba yung nalagay yung simulator. I-ano ko lang dito yan. Ha. I-ano ko lang yung simulator natin. Mhm. Tapin ko lang yung ano, yung simulator ito. Yan. Ito ba yun? Wait lang, nahanap ko na yung simulator. Hindi ito. Mhm. PLC simulator. Ayun. Meron ako ipapakita sa inyo na simulator. Bibigay ko rin sa inyo link. Maganda kasi gamitin ito. Although, meron ito sa multisim. Eh. So, meron akong simulator dito ng logic diagram. Ininyo ko muna. Okay, halimbawa, ano? Kita ba yung aking ano? Kita pa yung aking diagram. Okay, ito yung parang ano, yung parang may ano dito eh, parang elevator trolley, no? Ito, pwede ka maglagay dito ng ano, pag kinilik mo ito, pwede ka maglagay ng, yan. So, ngayon, lalagyan mo to ng ano, ng, may variable na pala. Teka, nasa di ba yung ano? Maganda yung plane eh. Wait lang ah. Ito ata yun. Ito, yan. Ayun, ito. I-renew natin. Ayan.
Yung ano muna, yung naka-plane muna. Okay, so ito yung umpisang-umpisa. Bibigay ko maganda to kasi as a simulator. Baga makikita mo yung mga steps, no? Pag kinilik mo ito, maglagay ka lang dito ng, ayan, no? Ngayon, pwede ka maglagay dito ng ano. Halimbawa, lagay ko dito as normally open. Ayan, no? Tapos, pili ka lang dito, as bool lang ilagay mo, submit. So, ngayon, pwede mo na itong i-click. Pwede mong i-select as normally open. So, ito yung normally open, no? Okay. So, ngayon, pwede ka pa magdagdag ng isa pa. For example, ayan, no, pwede mo i-press yan dito, ayan. Let's say, maglagay ka ng isa pang add new variable, normally close. Okay, submit. Tapos ito, maglagay tayo ng ano, parameter. Ayan, normally close. So, kita mo na dito. Ngayon, maglalagay ka dito ng parang, ano, syempre yung output. Ayan, lagay natin dito motor output. Kasi marami tayo pwedeng maging output. Lagay dito is motor. I-submit natin. Tapos punta ka dito sa ano, motor. Ayan. So ngayon guys, no, pwede kayo pag magdadagdag ako, pag kinilik ko ito, pwede kong ano, pwede kong magdagdag ako ng isa pa. Pwedeng ganyan, halimbawa ano, iano ko lang. Yan. Ito, pwede ako maglagay ng isa pa. Halimbawa, ito pala yan. Ayan. Tapos pwede ako maglagay dito ng kung normally close. Pipiliin ko lang ito. O yan. Lagay ko lang dito normally close. So yan, meron akong ano, 'di ba? Tapos kung gusto ko magdagdag pa ng ladder diagram, maglagay ako isa pang dito, no? Maglagay ako isa pa for kunwari LED lights. O maglagay ulit ako ng normally close. Okay, lagay ko dito is pili lang ako normally closed, no? Ayan, no? Tapos pili-pili na lang. Okay, isa pa, pili ka pa ng isa pa. Pwede ka maglagay dito ng timer later. Pero sa kanay may timer. Yan, ito naman ay ito. So, pwede na tayo maglagay mamaya. Lagyan natin dito is normally open. Ayan. Tapos dito, maglagay tayo ng isa pang output. Ilagay mo lang dito. Let's say, dito sa output na ito, ay maglalagay tayo ng bago. Let's say, ito ay LED. Submit. So, maglalagay ako ulit dito. Kasi yung gagawin nyo sa akin, guys, magde-design kayo ng logic ano, may problem ako ibibigay. Kagaya yung kanina, so gagawin nyo ng logic diagram. Oo, ganun yung gagawin nyo dito sa akin na parang activity sa lab. Pero gagawin ko pa eh. Magbibigay ako ng mga scenario problem sa industry, namba ba, sa pag-control ng motor. Gagawa nyo ng logic diagram, dapat magtugma yun. No? So yun ang aking pinakapapagawa sa inyo. Pero kailangan maintindihan nyo, pwede kang gumamit nito o yung multi-SIM. Mamaya papakita ko rin sa inyo sa paggamit ng multi-SIM. Okay, halimbawa, ito muna, tingnan natin. So, ato automatically, yung motor mo, kung makikita mo dito guys, anong kailangan para mag-on to? Usually, kailangan ko tong i-normally close. So, papaano? Pwede ko kong ipalitan. O, pag ginawa ko normally close, tingnan natin. So, ano yung mangyayari sa, okay, ituturo mo ito. So, pag tinuro ko ito, okay, what will happen, no? So, most likely, what will happen to the motor, ayun, ano na siya, kapag iraran muna natin pala run. Sige, tingnan natin, no? Sige. Ituturo ko ito, yung normally closed. Tapos, ito ay, ano yung magiging action? Ayun, no? So, tingnan natin bakit, ano, magiging false, no?
Check natin. Ito, ayan. Ayun. Ang ating motor, ang ating lights, LED lights, let's say, pag tinuro ko ito, ah, tapos yung normally open natin, tinuro ko, normally close is tinuro ko, ayan, yun yung magiging false. Okay, so tingnan natin dito sa part na ito, no? Halimbawa, ito, i-ano natin. Let's say, ito ay normally close. Usually, kapag ganyan, 101, so meron kang 1, 1, okay, so tingnan natin, no? So, yung normally open mo is true. Normally, so kung ituturo ko ito, so i-ano ko, ilalagyan ko ng panulat. Ito ay true. Ayan, para makita nyo, this is true. Kasi ito yung action eh. Yung normally close ko, gagawin kong false. Ibig sabihin, walang kuryente. Ngayon, ano yung magiging action natin? Kung itong si normally close natin ay false, kasi pinolse natin to eh. Automatically, dahil ito ay or, kasi or to, ito ay true. Ngayon, putol. Kaya kapag dira natin to, okay, tingnan natin, no? Kapag dira natin to, ito ay true. Tapos, dahil ito ay normally closed, kumbaga sa ah, kung nag-false ito ay nag-true, at ito ang motor, tama, magto-true. Now, tingnan natin dito sa part na ito. Check natin, no? Ayun, yun pala, yun na. Nag-false, nag-false. Okay, nag-false na. So, bakit? Bakit to nag-false? Sa tingin nyo, anong reason? Bakit to nag-false? What is the reason bakit nag-false to? Ito kasi tingnan nyo dito, normally open, true. Normally close, false. Kumbaga sa inon natin, no? Ah, kung ito ay true, i-ano ko lang, wait lang. Bagiin ko lang yung circuit. I-ano ko lang. Ay, i-ano ko muna. Aha. Ay, nawala. Wait lang. Okay. Try ko muna normally open. Sige, yung muna para hindi malito. Ito muna is normally open din. Sige, yan muna, no? Para hindi malito. Okay, so normally open muna tayo. Okay, ito ay normally open. Okay, so para dito muna, no? Para hindi malito, no? Ngayon, dahil ito ay OR. Sige, i-ano ko, no? I-ano ko yung mga values. Okay. Usually, guys, no? Pag tinignan mo itong mabuti, ayan, no? Yung motor natin, ay, ito yung motor natin, eh. Okay, ayan. Sige. So, normally open natin. So, usually, nag-false tayo dito. No, ito, false to. So, false din to, no? So, tama. Kasi walang kuryente. Ngayon, try natin na ito, ituturo ko ito. So, i-activate natin, ituturo ko ito, no? Tapos, ano kayo mangyayari sa output? Let's check. Aha.
So ituturo ko itong part na ito. Ay, ayun pa rin naman, no? So ituturo ko itong ano, itong normally open natin, no? So dahil true ito, kapag diran natin 'yan, ang motor is true. So tama, no? Bakit? Dahil ito ay true, nagkaroon na ng kuryente lahat. So tama, no? Ngayon ito, lagyan natin ng twist, no? Gawin nating close ito. Stop natin. Gaya natin normally close. Okay. So siyempre ito yung kanyang type, no? So basically, ang normally open natin, ituturo ko. So ibig sabihin, talaga may normal sa kanya na may ano, may kuryente. Ito normally close sa may kuryente, no? Automatically, ito normally close, lagyan natin ng true. Kasi automatic may kuryente 'yan. Normally open, false, no? Okay, so ngayon, ano ang mangyayari? So kung titingnan natin mabuti, i-analyze natin, this is may kuryente, kung true ito at ito ay false, dahil ito ay or, true na ito. Okay. Ngayon, dahil ito ay open, false to. So putol. So ito ay false. Yan yung mangyayari. Kaya makikita mo dito, false to. Di ba? Nakuha ba guys? Paki ano nga sa paki ano nga sa ano, paki thumbs up ka kung nakuha. Na ano ba? Medyo nalito ba? Thumbs up nga kayo guys kung nakuha yung ano. Paki thumbs up. Or medyo na nakikita ba diyan? Medyo nakikita nyo ba, guys? Okay, nakikita naman, no? So, yun yung nangyayari, no? Halimbawa, ito guys, tingnan natin. I-ano ko, clear ko ulit. Halimbawa, ang gagawin ko naman baliktad. Ngayon, ang gagawin ko, lalagyan ko to ng ano, ituturo ko ito. So, ituturo ko ito, no? Ina-normally close ko ito. Ano mangyayari? Kung true ito, syempre, ano ko ito, ituturo ko itong normally close. Normally close, normally open, true. So, tingnan natin, no? Ngayon, kung ito ay, no, at titingnan natin, kung true ito at true ito, true to. Oh, pero pagdating dito, dahil ito ay ano, putol na, magiging false. So tama, yun nandito. O dito naman, tinan nyo to guys, ito, tinuro ko ito for example. Kaso dahil putol ito, false pa rin to. Nakukuha guys. Paki ano nga, paki thumbs up nga. Paki thumbs up. Paki thumbs up kung nakuha. Yan yung isa na pwede nyo gamitin. Pero pa ako ipapakita sa inyo na pwede natin gamitin sa multi-sim. Wait lang ah. Hanapin ko lang yung multi-sim. Example ba, logic ladder diagram din, no? Ngayon, pwede kayo mamili. Pwede mag multi-sim, pwede sa simulator, kayo bahala, no? Na pwede natin gamitin kasi ang ipapa-activity ko sa lab muna simulation, that is gusto ko muna mag-individual muna kayo per day kasi simulator lang naman to para maintindihan niyo kayong lahat, no? Parang ano siya, gagawin ko siyang parang ano, siguro para siyang take home quiz, no? Take home quiz siya, no?
Wait lang ah. I-ano ko lang itong ano. Kita na ba yung multi-sim ko? Hindi pa. Kita na ba? Kita. Ah, hindi pa. Wait lang ah. Hanapin ko lang yung sa logic. Sige, wait. Ito. May ginawa kasi ako eh. Pakita ko lang sa inyo yung ano. Ito. So, pakita ko lang sa inyo yung multi-sim. Ito kita na. Pakiano kung kita na. Kita na ba? O hindi? Kita ba siya, guys? Ah, kita. Sige, dito sa unang ano no, bigyan ko kayo ng ano, ng idea no. Ito, kumbaga sa ano, sabi dito, ito nilagyan ko ng ano dito eh. The secret shows the basic of a ladder logic that the top two rungs contain relay contacts and lamps. Okay. Ngayon, ito yung switch natin na mag-iilaw dito. Halimbawa, nilagay ko to ng, okay. So, ibig sabihin, ito yung pang X1. Para makita nyo na ito yung pang X1, ito yung sa X2. So, ano sa tingin nyo guys? Iilaw o hindi? Ano sa tingin nyo? Ito, iilaw to hindi? Ito, naka-true. Pero ito ay false. Iilaw o hindi? Ano Angela sa tingin mo? Hindi. Sige, iran natin ha. Iran natin. Tama, no? Hindi umilaw. Yung ano, yung number one. Pero ito umilaw. Bakit umilaw tong pangalawa? Tingnan nyo kung bakit ha. Yung una hindi umilaw. Pero ito umilaw. Bakit? Kung ito ay false, ito ay true, eh dahil ito ay naka-or, so true, false, true pa rin yan, ilaw. Sige, balik rin natin. Tatry ko na ano, tatry ko na tawag dito na ano na ito ay i-off i-on ko, ito i-off. Sige, alin kayo iilaw diyan? Sige, alin yung iilaw diyan sa tingin nyo? Yung unang rank, the first or the second rank? Sige, Angela, sa tingin mo, alin ang iilaw diyan sa orientation na yan? The first or the second rank? Yung ano, yung X1 yung X1 naka ano, tawag dito naka zero, naka false. Ito naka false to, ito naka true. So ano kayo mangyari sa ano alin ang iilaw? The first or the second rank? Oh, tama. O yun, tama. Actually, umilaw na. Nakailaw na. Ayan, no. Kasi tingnan niyo to guys, ha. Bakit second? Kasi alam mo ba, ito true ko yung ano, X sub 2. Eh di true to. Ito false. Eh patay yung kuryente, wala eh. So, hindi to iilaw. Ngayon, ito umilaw to kasi nga naka-ord. Kaya kung titignan ulit natin mabuti ulit, bawa kung parehas ko naman ano, eh parehas sila iilaw, no? So yan yung tinatawag natin na logic diagram natin, no? Tinatawag na process, introduction to ladder logic. Ngayon, mamaya gagawin ko yung pinaka activity nyo. Pwede kayong gumamit ng example problem yung nasa PowerPoint. Parang may industry-based problem. Tapos, gagawa nyo na ladder logic diagram. Meron ako ibibigay doon na problem doon. Tapos gagawin nyo na dapat magtugma. Idodrawing nyo yon yung ladder logic diagram. Ano yung magiging output. So actually, kasama yan sa ano nyo, sa final exam ninyo na face-to-face. Face-to-face ang finals natin eh. Kasi ang finals naman natin is kasama yung ladder PLC, yung ladder diagram. So, parang may senaryo na halimbawa,
Example, yung kanina nga, yung binigay ko yung example na halimbawa sa sa water monitoring level. Kapag na-detect niya ito, ilaladder diagram mo siya. Okay? So, kaya ba yung ganon-ganon if ever? Pero pagagawa ko muna kayo sa lab individually, simulator naman, no? That would be a ano lang, parang siguro parang take home quiz siya. Start siya ng quiz 1 sa finals. Kasama na dito yung yung mga sensors at discuss natin. Kasi nakapag-topic naman na ako sa inyo ng sensor sa mga interfaces kasama na kayong mga relays. No, pero isasama natin yung ladder or logic diagram. Okay, klaro ba? May katanungan ba kayo guys bago tayo mag-end? Iyan ko na siya. 1, 2, and 3.